Well, from a personal point of view, yesterday I was clear during an interview na hindi ako parang, I'm not inclined to push for an impeachment process, no? Kasi ito rin ang pananawagan sa amin ng Pangulo. I guess yung pananawagan ng Pangulo, hindi naman nangingialam siya sa aming mandato dito sa Kongreso, kundi pagpapaalala lamang na merong mga mahalagang issues na dapat naming harapin at talakayan dito sa Kongreso. Another point of view, from a purely constitutional point of view, bahagi po itong ng aming mandato sa Kongreso. Kung meron kong nag-file ng impeachment complaint, we have no choice but to process this complaint. It has to go through the entire process, no? From the filing, to the referral, to the Justice Committee, to the deliberations, the voting, and then if approved, referral to the Senate. Do we have material time to process this complaint? Looking back at the, tatandaan niyo yung Corona case, si Justice Corona, that took approximately around 4 months and a half. So the question is, ano bang break natin? December 21. Mababato na kaya yan sa Justice Committee. Tapos if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami ng election year, bandang Mayo na, okay lang pa. But walang choice kundi gawin ang trabaho ng Kongreso. So nasa Justice Committee na sa aming kapulungan, and let's see what's going to happen. It's hard to say. Ako yung masasabi ko lang, no, siguro sa nitong paghahain ng impeachment complaint ng mga civil society groups, sa isa lamang pagpapatunay na ang taong bayan mismo ay naghahanap ng accountability sa kanyang sa kanilang mga halal na pinuno, lalong-lalo na sa kasong to sa Vice Presidente. Ito na siguro naman, ito ay pagpapakita lang ng mga issue na nailahad ho sa mga iba't ibang pagdinig dito sa Kongreso, lalong-lalo na sa Blue Ribbon ng House, no. Ang sa atin lang ho bilang mga kinatawan ng tao, meron no tayong mandato. We have the constitutional duty and we're bound by that mandate to act on all impeachment campaigns, all impeachment complaint filed with the House, no. Siguro kung ano yung timetable, yun po ay bubusisiin ng liderato ng House, kasi syempre hindi lang ho sa filing at hindi lang ho sa proceeding sa mababang kapulungan, kailangan din natin tignan ang willingness din ng mas mataas na kapulungan ng Senado kung may oras din sila for the trial. This is not to give excuses. Definitely, we are all for accountability. But then again, katulad ng sinabi ng ating Pangulo, ang mahalaga din dito ay hindi tayo ma-distract sa iba pang mahalagang gawain ng inyong Kongreso. Nandyan pa ho ang pag-ratify ng ating budget, nandyan pa po ang mga naiiwang mga batas ng ating ng legislative agenda ng administrasyong ito. Meron pa yatang 3 o 2 na naiiwan, although ito po ay mga pahabol na ho kasi ang kabuuan ho ng legislative agenda ay naipasa na ho ng House of Representatives. That being the case, this will be a careful balancing act on the part of the leadership and the part of the House. Of course, the leadership has yet to give their definite guidance on the matter. But nonetheless, I think most of us members of Congress are one in saying that we are ready to undertake our constitutionally bound duty to tackle the impeachment complaint. Huli na lang. Will this be a priority of the lower house? At if you would know lang, nasa ang stage na po ito. Yesterday it was filed. Verified na po ba? Saang stage na po ito? It was filed yesterday, no? And we have 10 days for it to be referred by the Speaker to the plenary. Hindi naman siguro sa whether priority hindi. Kasi nakita nyo naman ho sa mga mga pagdinig ng Kongreso, lalong ng House of Representatives, lalo na sa good government at sa Quadcom, naging prioridad naman talaga natin ang paghahanap ng accountability sa Office of the Vice President. Ang difference lang sa impeachment, there are clear timelines that we need to observe. Siguro yun na muna sa ngayon, no?
Kasi hindi naman ho ito katulad ng ibang legislation na walang deadline. Ito may mga deadline po kaming kailangan isaalang-alang at I think that would be part of our mandate to observe and undertake. That said, rest assured na kung ano mang processing, no, deliberations, they will be transparent and they will follow to the small letter, no, lahat ng dapat what we have to take in mind. For example, the questions of whether it is correct in form and in substance. And syempre, papakinggan natin lahat ng panig. Ano? Due process will be followed. And this is in accordance with what we have been fighting for the longest time. And the reason why there is a Quadcom, this is about the rule of law. We want to send a clear message to everyone. Kami po na gumagawa ng mga batas, syempre kailangan namin i-uphold ang rule of law. Batas lamang po, walang sinisino, dapat lahat pantay-pantay. Thank you, Bibian. We will take the next questions from Melalis Moras of PTV4. Hi, good morning po, Kongs. Reaksyon nyo lang po sa ilang pahayag na lumabas nitong mga nakalipas na araw. May statement po kasi yung DOJ na tuloy lang yung investigasyon nila kay Vice President Sara Duterte. Dito nga sa mga binitawan nitong pagbabanta sa buhay nila, PBBM, First Lady and Speaker Romualdez. Ano pong masasabi nyo rito given na yun nga may impeachment complaint na rin versus Vice President Duterte? Well, that is a totally separate and independent process. Kanya-kanya tayong trabaho. Basta as far as we're concerned, we have a mandate to process this impeachment complaint. Ngayon, we're not the ones who are going to tell the Justice Department to do their work. But we should let our government agencies do their work freely, independently, with transparency, with honesty. So, yun lang ang masasabi ko kasi ayoko makialam sa trabaho ng executive. I think it's also important for the people to understand the difference between the proceedings in DOJ at yung ginagawa ho natin sa Kongreso. Una sa DOJ po, ito'y separate na proseso po ng ekutibo involving the criminal liability ng mga ng Vice President. Yun po ay iba po sa proseso na pinagdadaanan naman sa mababang kulungan, which is impeachment, which is a political legislative procedure, no? Political legal procedure. In fact, we want to highlight also na ang trabaho din ng House is simply to impeach. Hindi rin kami ang magko-convict. Ang magko-convict po noon ay ang Senado. So it's good that we have all this better and sabihin na lang natin mas klarong appreciation ng mga proseso kasi alam niyo naman sa social media kung ano-anong sinasabi. Hindi ho ibig sabihin na pag na-impeach yun na yun. Meron pa hong laban sa Senado kung saan ang magiging prosecutors ang lower house naman sa kasakaling umabot tayo sa puntong yun. Opo, and sa PNP naman, Kongs, kasi may sinabi ang PNP kahapon na wala pa rin silang info about the credible threat sa buhay ni VP Duterte. Sabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo, may sinasabi po ang ating Vice Presidente na meron siyang documented threats. Pero yun nga, hindi pa po tayo nabibigyan ng kopya ng sinasabi ng documented threats na ito. Ano po masasabi niyo rito? Lalo pat ito rin yung pinagmulan nung kanyang outburst nga na humantong pa sa pagbabanta naman umano sa buhay ng nina President Marcos, First Lady at Speaker Romualdez. This is how I look at it, you know. Honestly, wala akong naramdaman o na-perceive na pagbabanta sa buhay ng ating Vice Presidente. And looking at the videos of her threats against the President and her claim na siya ang pinagbabantaan ng buhay, parang ang interpretation ko doon ay parang it's a call for help. Maybe naghahanap siya ng simpatya mula sa kanyang mga supporters and it's non-existent para sa akin. Hindi ako naniniwalang may pagbabanta talaga sa buhay ni VP Sara. But what
we have established and what we have seen is talaga merong pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Alam niyo, sa totoo lang, tama po si Congresswoman Roman. Kung meron hong pagbabanta, isa lang ho ang narinig natin nagbigay ng pagbanta. Ang nagbanta lang ho ang Vice President. Kung naririnig natin sa mga iba't ibang news at iba't ibang mga report ng ating mga law enforcement agency, mamilitary man, mapulis, wala hong proof na meron hong attempts o threats sa buhay at safety ng ating Vice President. Kung wala hong makapagtibay na iba, siguro nasa isip lang ho ng Vice Presidente. All these perceived threats are all in the mind of the Vice President. And to be honest, since she is the second highest official of the land, for her to verbalize these threats without clear evidence is, I think, grossly irresponsible. Kasi bilang presidential successor, itong mga pagbabanta nito will definitely affect the stability of our country. And for someone with that mandate to express this without clear evidence is basically contributing to greater instability na hindi makakatulong sa ating bansa. Sana ho, naisipan ng Vice Presidente na before siya magsambit, magpakita sana sila ng ebidensya at patunay. At hindi lang po yung ebidensya nang galing sa kanila. Sana po ito yung nasuri ng ating kapulisan at ng ating militar. Opo, sorry, last na po. Sa isang pahayag, sinabi po ni dating Congressman Nery Colmenares na tumatayo ring one of the councils for drug war victims na the International Criminal Court may have finally wrapped up its investigation and maybe now preparing for trial. Ano pong masasabi nyo rito given na yung mga issue ukol sa drug war on drugs ay tinatalakay rin dito sa Kamara, particularly ng House Quad Committee? Actually, no, we do not recognize for now the jurisdiction of the International Criminal Court. That's within the purview of the executive to undertake the diplomatic or the foreign policies recommendation in that respect. Ang Kongreso po ay kinikilala ang paninindigan at ang posisyon ng ehekutibo sa usaping ito. At dahil po doon, tuloy-tuloy lang ho ang anumang investigasyon na gagawin ng Kamara sa usaping ito. Ang sa akin lang ho, sana ho kung mangyari man ang trial, ito'y ikonsidera na isang pagkakataon ng mga tao, mga individual na pinangalanan, no, yung ating mga ng dating Pangulong Duterte, yung mga kaibigan natin sa Senator Bato de la Rosa, they take the advantage of the opportunity to explain themselves, no, para siguro ito yung maging platform sa kanila. Kung hindi man hustisya to para sa mga AJK victims, baka pagkakataon ito kung meron mang silang masasabi para malinis ang kanilang pangalan o the defender name. Ako, pagbabalik tanaw sa Quadcom, nung aking sinusubaybayan yung mga proceedings, nagugulat ako kasi marami mga resource persons since they were incriminating themselves actually. And sometimes with sense of pride pa nga parang misplaced yung sense of pride na pinagmamalaki na ako'y nagpapatay o ako'y nag-order nito. You will by their own admission, no? So maybe a better venue would be the ICC that would give them the opportunity to air their sides, no? And also our friends in the Senate nga, si Senator Bato, Senator Bong, baka yun nga maging tamang venue para sa kanilang pagpapahayag, no? Ng mga katanungang sana sinasagot nila dito sa Quadcom, no? Pero hindi naman nangyari. From Radyo Pilipinas, please proceed with your questions.
Ay, good morning po. Sorry, nasa likod lang po ako, ma'am, sir. Hingan ko na lang din po kayo ng reaction regarding po sa isang statement ni Vice President Sara Duterte na sinasabi niya na ang impeachment laban sa kanya ay pagwawaldas ng pera at ginagamit lang ito para pagtakpan yung maraming pangako ng administrasyon na napako. Ano po ang inyong komento tungkol dito? Kung magwawaldas lang doon, di ba, hindi siguro ang Vice Presidente ang tamang tao para mag-correct ng pagwawaldas. Hindi ko kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, no, I don't think that procedures such as impeachment are actually pagwawaldas in a sense. Ito po ay mekanismo na nasa saligang batas. Kasama po ito sa pagiging isang matatag na demokrasya. Ang checks and balances na nakasaad sa ating konstitusyon ay nandyan po for a reason. And exactly for reasons like this, kung saan naghahanap tayo ng accountability mula sa pinakamatataas na halal na pinuno ng ating bansa. I think every resource that we invest or we spend for this purpose is worth spending. Kasi kung wala ang paghahanap ng accountability at wala ang ating wala po ang ating efforts para maitama ang maling ginagawa ng ating matataas ng na pinuno ng bansa, anong klaseng demokrasya rin naman tayo? At that being the case, hindi naman fair na sabihin na tinatago ng administrasyon kung kitang-kita naman natin ang mga ginagawa ng administrasyon para matugunan ang mga problema ng ating bansa. Kahit kami dito sa House, siguro naman nung naipasa natin ang halos lahat ng legislative priorities ng administrasyon, ito'y klarong patunay na atin pong sinusuportahan at tinutulungan ang ating Pangulong mabigyan ng solusyon ang mga problema ng ating bayan. Siguro ang taong gustong magbulag-bulagan talagang walang makikitang tama. At ang taong gusto lang manira, walang makikitang tama sa anumang gagawin ng Kongreso. I have yet to hear the explanation of the Office of the Vice President regarding the confidential funds. What could possibly constitute yung sinasabing pagwawaldas, no? So, nangyari na po itong impeachment processes even in the past kay Justice Corona, I remember kay President Erap, no? Tapos si Justice Davide, maraming pangyayari. Are we to say na pagwawaldas din yun ng pera ng taong bayan? So, just let us do our work and we will see. No, that let the truth prevail. Yun lang po. Lang din po regarding naman po sa programa po ng ating pamahalaan. One of your colleagues po, si Congressman Jervil Luistro, filed a bill para gawin na pong isang batas yung AKAP program. Sa paraan po ito, magiging regular na po siyang programa at regular na rin po yung pagpopondo. Ano po ang inyong take on this po? I-push na yan. Support ko yan 100%. Nakita naman kahit sa aming distrito ang tulong na naibibigay sa mga pamilyang on the verge of poverty. Kasi sa ating mga existing programs like yung 4Ps, ang kinocover niyan yung sinasabing poorest of the poor. Pero sino ang umaagapay at tumutulong na sa mga pamilyang halos, hindi naman sasabihin poorest of the poor, but nearly there. And we want to prevent them from sliding down. Kahit na pang-alleviate lang panandalian. And sometimes that money is even used as puhunan sa mga maliliit na negosyo. So the institutionalization of AKAP, I think, is a welcome development. And I want to commend our colleague, Congresswoman Jinky Luistro, for this initiative. Madalas kong sinasabi na sa lahat po ng social amelioration program, isa po sa pinaka-epektibo at pinakamalaki ay ang return of investment ng ating gobyerno, itong AKAP. Bakit po? Contrary sa sinasabi ng nakakarami o marami, itong tinutulungan po ng AKAP, hindi po ito yung mga walang ginagawa, yung walang trabaho. In fact, ang basic na kailangan na requirement, kailangan kumikita. I think yung mga taong kumikita naman, nagtatrabaho, ngunit kinakapos lang ng konti sa kanilang pang-araw-araw, ay
kinakailangang matulungan, no? We see their efforts, we see the productivity. In fact, we also see their contribution sa ating ekonomiya. Maliit man yung buwis sigurong binabayaran nila kumpara sa malalaking mga negosyante o malalaki, mas nakakataas sa ating lipunan. Pero hindi natin maipapasawalang bahala yung contribution nila. At sa tingin ko, itong pagkakataon na matulungan, katulad ng sinabi ni Congresswoman Roman, no? Itong pagkakataon na matulungan ng ating mga kababayang may kapusakita ay malaking bagay, lalong-lalo na sa kanilang pamilya dahil marami sa ito ay mga breadwinners. Usad po yung Quadcom, patuloy kami mga kasapi ng House of Representatives nag-iisip kung paano dapat nating amyendahan ng ating mga batas, kung anong panukalang batas ang ating pwedeng ilatag upang maiwasan ng mga ganitong sitwasyon sa kinabukasan. So, as we said, it is an investigation in aid of legislation. Maraming ang mga lumilitaw na mga bagong panukala. Katulad na lang, for example, ma-cite ko na, narito rin lang naman tayo. Mula po sa Committee on Women and Gender Equality, the other day we were deliberating on the Safe Spaces Acts, the amendments that we wanted. And we thought that yung pambabastos ng kababaihan ng members of the LGBT community, yung pagpapromote ng misogyny, ng homophobia, ng transphobia na pinipinalize under the Safe Spaces Act. Ang dapat unang gumagalang sa batas na yan ay kaming mga halal ng bayan because kami dapat ang nagbibigay ng mabuting ehemplo. Kung meron kang isang leader na minamaliit ang kababaihan, kinukutsa ang kababaihan. Kung meron kang leader na merong parang galit, no, sa members of the LGBT community na medyo bastos, parang hindi katanggap-tanggap yun. In fact, hindi talaga katanggap-tanggap. So aming inintroduce dun sa aming amendments isang special provision that would penalize public officials who commit and promote acts of misogyny, misogynistic remarks, homophobic remarks, etc. If we expect the ordinary citizenry to behave in a certain manner, to fight against misogyny and homophobia and other forms ng pambabastos, we should also expect this from our elected officials. So silalim po ng aming amendments, gusto naming parusahan ng mga public officials with fines from 100,000 to 500,000 and even suspension, no? 6 months to 1 year, and that, tapos kung repeat offender sila, maaari silang ma-disqualify from holding public office. Ang hirap kasi, sa bansa natin, parang na-normalize na yung pambabastos ng kababaihan eh. Diba? Parang na-normalize na, parang nagiging astig yung gumagawa nun. Pero ang tanong ko sa ating mga kababayan, kung nanay ninyo, sister ninyo, kapatid ninyo, ang nababastos, how would you take it? Madaling pagtawanan eh, lalo na sa social media. You can twist the facts. You can even portray the culprit as astig, macho, etc., etc. Pero when it affects you, I don't think you'll react in the same way. In the same way that, you know, nung nag-investigation tayo dun sa Quadcom about yung mga victims, and talking about tens of thousands of innocent victims, innocent lives, who others may call collateral damage. Ang daling magsabi, ay bahala yun. Lahat naman tayo kontra talaga sa droga eh. Pero kailangan ba tayong pumatay ng mga inosenteng biktima? What if kapatid mo, anak mo, naitanong nyo na ba sa sarili nyo kung anong pakiramdam ng mga nanay na isang araw, nandiyan yung kanilang anak, nag-aaral lang, nagpe-prepare para sa isang exam. Sa susunod na araw, wala na, kinitil ng buhay, ang pangarap niya, ang kinabukasan niya. You think madali yun? Tapos may magsasabi, ay, that's a necessary part of the war against drugs. Talaga ba? Eh kung kayo maapektuhan. So, let us reconsider things. And, you know, mula sa Committee on Women and Gender Equality, I even apologized, ano? Kasi nga, on the previous days, even during the committee deliberations, it dawned upon me that in the 17th Congress, many members of the House chose to keep silent.
although deep inside, especially among the women, when we saw that Senator Laila De Lima was being slut-shamed, that there were attempts in the committee that she was being investigated in to shame her and, to come up with false witnesses, etc., we wanted to cry out. We even said no when there were attempts to show that alleged sex video. No, we said no, this is too much already, except for some. In fact, only one. Wala akong local government experience, but in all documents, kahit sa pagre-roll out namin ng mga social welfare programs ng different government agencies that are coursed to the district offices, our principle has always been not to use any fictitious entity. Honesty is the best policy. Kaya I'm very proud na mula po sa aming distrito, and I would like to believe na lahat kaming congressman, para panatag ang aming kalooban kung ano yung mga vouchers na dapat pirmahan, yung talagang totoong tao. Now, kung non-existent si Mary Grace Piatos, I guess obvious na ang implications nito. There is fraud and falsification. So bahala na ang prosecutors kung anong dapat gawin dyan. Pero dito sa Quadcom, nakikita natin lumalabas isa-isa. Isa ito sa mga mabuting bunga, saddening, but ito ang natutuklasan natin na very chichirya. Very chichirya. So tingnan ako, napupunta sa papagasalina ako, dumadaan ako dun sa convenience store. Tinitignan ko ngayon yung brand na yun. Tapos pag ako'y nag-o-order ng aking mga saymad, naalala ko tuloy, sabi ko, my God, how creative in that sense. But really, this is no laughing matter. I guess it was the most imprudent decision. Kung itong dinesisyon nila na basta pumirma ka lang dyan, lusot na yan. Wrong. Lumalabas ang katotohanan. Well, I like to raise 3 points lang. Una, napaka-convenient naman na sabihin nila code name to. Di sana sinabi nila mula nung una pa. Diba? Pero there has been no statement, there has been no clarification, there has been no insinuation to that end. Diba? They stood by. In fact, pinanindigan nila na naitama ang kanilang mga acknowledgement receipts. Kung merong mga ganong thoughts, that cross the minds of people, things would be done in a more subtle way. Pero ito talagang tahas-tahasan. No holds barred and no joke. No joke, and with much defiance, para bang for a moment nakalimutan na meron palang mga patakaran at mga protocol at saka merong mga konsiderasyon na dapat laging sinasalang-alang naming mga public officials. Kaya nga, kanina tatanungan ko bakit nagkaganon kaya ang ating Vice Presidente. Maybe it was a call for help. Baka nasa isang, I don't know, mental health. Maybe it was a call for more sympathia from her followers. But I'd rather see the Sara Duterte na comment, Serene, that we saw. Natutuwa kami mga legislators pag nakita namin siya, just like a vice president should be answering the questions with much respect, waiting for her turn, and respecting everyone. Respect begets respect. Yun lang naman po. Last na lang po. Kung Jude, may mga ine-endorso po na candidate, you're from Tacloban po, kasi merong ine-endorso na candidate ang mga Pro Duterte forces na isang Nene Bacale na kalaban daw ni Speaker Romualdez sa 1st District ng Leyte. Your thoughts about it po? Kasi siya daw po ang sinasabi nilang parang kalaban daw ni Speaker. Kasi the Pro Duterte forces have been consolidating their power and they're saying na ito daw dapat ang iboto against daw kay Speaker. Alam nyo, eleksyon to, so malaya pong pumili ang ating mga kababayan kung sinong gusto nila. At sa lahat ho ng history ng eleksyon sa 1st District ng Leyte, hindi ho ako botante doon, nasa 2nd District po ako, pero madalas ho ako nasa 1st District. Wala ho ako nakitang violence, wala ho ako nakitang pamimilit o pang-aaway ng mga tao dahil lang ho iba ang choice nila. Tungkol naman kay Ma'am Nene, kilala ko po siya masyado
na ang turo ko sa akin kung wala akong sasabihing maganda, wag na lang akong magsalita.